Political Psychology Episode 10, Political Epalism. Diretso na tayo. May mga problema ang bansa na hindi kulang sa tao, kundi kulang sa pag-ayos. Pero mapapansin natin, habang lumalala ang problema, mas dumarami ang nakikita nating mga mukha, nakaplastada, nakabalandra, nasa sticker, nasa tarpaulin. Dito pumapasok ang konseptong political epalism. Ano ang political epalism? Ang political epalism ay hindi lang pagiging epal. Hindi lang siya ugali. Isa itong pattern. Isa itong sistema. Ito ang uri ng pamamahala kung saan inuuna ang visibility, inuuna ang eksena, inuuna ang papogi kaysa sa aktwal na solusyon. Epal versus epalism. Mahalagang linawin natin ito. Ang epal ay isang tao. Ang epalism ay isang kultura. Kapag ang pagiging epal ay paulit-ulit, tinatanggap, pinapansin, ginagantimpalaan, hindi na siya aksidente. Isa na siyang lubos na sistema. Ngayon, paano ito lumalabas sa politika? Makikita mo ang political epalism kapag may sakuna, disaster, may tarpaulin, may proyekto, may pagkain, may mukha, may problema, may press con, pero kulang ang paliwanag kung ano ang naayos. Mas malinaw ang imahe, ang mga larawan, kaysa sa resulta. Ang political epalism bilang performative governance, ano yan? Sa political psychology, may ganitong mekanismo. Kapag mahirap ang solusyon, pinapadali ang eksena. Kapag matagal ang pag-ayos, pinapabilis ang photo-off. Ito ang performative governance. Pamamahalang mukhang may ginagawa pero kulang sa aktwal na pagbabago. Tanong, bakit gumagana ito? Gumagana ang political epalism dahil ang utak ng tao ay mabilis mag-associate ng mukha na lumalabas, na nakikita, doon sa aksyon na ipinapakitang ginagawa. Pero kahit hindi malinaw ang kontribusyon, kapag palaging nakikita na pagkakamalang may ginagawa, hindi ito simpleng katangahan ng publiko. Ito ay psychological shortcut. Ngayon, bakit ito delikado? Delikado ang political epalism dahil nalilihis ang accountability, natatakpan ang tunay na problema, at nabubura ang tahimik na tunay na nagtatrabaho. Kapag sanay ka na sa eksena, hindi mo na nga hinahanap ang resulta eh. Makita lang yung mukha, minsan sapat na. Ngayon, ano ang mga personality traits? Hindi ito diagnosis, pero sa behavioral psychology, ang ganitong pattern ay madalas iniuugnay sa matinding pangangailangan sa atensyon. Takot, maging irrelevant, self-worth na nakaangkla sa papuri. Ito ang mga malalim na mga subjects na ating isusunod. Kaya, hindi lahat ng tahimik ay walang silbi at hindi lahat ng maingay ay mahalaga. Sa politika, ang tanong ay hindi kung sino ang nandiyan. Ang tanong ay, ano ang naayos at ano ang hindi? At bakit mas malinaw ang eksena kaysa solusyon? Kapag nabigyan ng pangalan ang isang pattern, mas madali mo na itong makikita. At kapag nakita mo na, mas mahirap ka ng malinlang. Ito ang Political Psychology Episode 10 na pinamagatang Political Epalism. Kapag ang eksena ang namumuno, hindi yan solusyon.